Any impeachment move against President Ferdinand Marcos Jr. will not prosper in the House of Representatives, Deputy Speaker Ronaldo Puno said. Kasi makikita nyo naman di ba? Kung ang kay Sara Duterte nga, lantaran na yung mga ebidensya, di ba? Hindi matuloy-tuloy. Ang daming pumipigil. Ito pa kaya, di ba? Ito pa kaya na walang basehan na mga impeachment na balak isampa kay President Bongbong Marcos. Tingin nyo, magpo-prosper yan? Siya po ay isa sa mga pinuno ng si Ronaldo Puno, isa sa mga leader po ng partido no ng NUP, National Unity Party, no. Chairman of the National Unity Party, one of the largest ruling parties in the lower chamber, made the pronouncement during press conference. Siguro tingin ko lahat sila hindi po susuportahan yun. Diba? Iilan lang, bilang lang sa kamay yung mga magnanais na isulong yung impeachment ni President Bongbong Marcos. Ilan po ba ang kailangan? 'Di ba? 2/3, tama? 2/3 ba? 2/3. Kung 300 sila, 200 plus ang kailangan. Sa tingin nyo ba kakayanin na makakuha ng 200 na boto ang impeachment laban kay President Bongbong Marcos? Ano? Stressing that the majority bloc will not support such effort. Majority na. I doubt, no? Kung 50%, wala, 50% ang ayaw na agad. 'Di ba? Majority bloc kasi more than 50% kaya majority, 'di ba? Hindi po 'yan no. Mag-aaksaya lang ng panahon yung sino mang magsusumite ng impeachment case laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Senior House Deputy Minority Leader Representative Edgar Erice said some lawmakers plan to file impeachment complaint against Chief Executive for betrayal of public trust. Again, ito po yung sinasabi ni Erice, Edgar Erice, na may mga lumapit sa kanya. Alam nyo kung sino lumapit sa kanya? Ayan ang lumapit po kay Erice, mga nasa kampo ni Sara Duterte. Kapag ka naman, 'di ba, kapag politiko ka naman, huwag ka naman masyadong magpahalata, 'di ba? Grabe talagang ikaw na mismo yung 'di ba? Kasi siyempre kampo ni Sara Duterte, ano ba si Sara Duterte, Vice President. Gusto niyang ma-impeach yung nasa taas para siya yung pumalit. Yun yung obvious na political na na reason, 'di ba? Yung mga sinampa po laban kay Sara Duterte, ano ba 'yun? 'Di ba sino ba mga nagsampa, 'di ba? 'Di ba mga mga dilawan, mga kakamping, 'di ba? Pag natanggal si Sara Duterte, sino ba papalit sa kanya? Hindi pa sure. Pagbobot may may mga magiging candidate para sa Vice President. Pwede sa Senate, sa Congress, 'di ba? Tapos pagbobotohan pa 'yan. Yung kay Sara na siya magpa-file, kampo ni Sara magpa-file kay BBM, obvious na obvious. Yun yung gusto niya lang mangyari, maging presidente si Sara. Binulgar na mismo ni Edgar Erice, pero gusto daw niya suportahan, rin parang DDS din tong si Deputy Minority Leader Edgar Erice. Yan po yung katabi ni Leviste minsan. Minsan kinokontra rin si Leviste. Mali-mali kasi mga pinagsasabi ni Edgar ni Leandro Leviste, 'di ba? Yung tungkol sa
Ano naman, giving the benefit of the doubt 'no, kung magsampa ng kaso laban kay President Bongbong Marcos at, makapasa ng 2/3 na votes which is, napakalabo, ano naman po yun, karapatan yun ng kahit sino at, kapag, ang impeachment naman po ay isang proseso upang upang, malinis din ng, nasasakdal yung kanyang pangalan 'no. 'Di ba ang dami pong, aligasyon kay Sara Duterte pero imbis na linisin niya ang kanyang pangalan dito gamit itong, prosesong ito ng impeachment, patuloy niya pong iniiwasan itong impeachment, gumagamit pa po siya ng mga kaalyado niya sa Senado para itigil at harangin itong impeachment trial, na kinasasangkutan niya 'no. Ang daming patunay, ang dami pong, ebidensya, libo-libong mga pekeng resibo ang, pinakita na sa media 'no. Plus yung bank accounts lalabas pa 'no, bank accounts ni Sara Duterte na magpapakita na tumatanggap siya ng mga pera mula sa mga, lords, lords of the rings. Yun, 'di ba? 'Yun po ang pinagkaiba ng planong impeachment na ah, isusumite laban kay Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at, sa impeachment na ano na, 'no, actually magpa-file pa rin ng bagong kaso, kung walang mangyayari dun sa motion for reconsideration na dating impeachment. Kung wala pong mangyayari dun, magfa-file pa rin ng bagong impeachment case, articles of impeachment at, this time isasama na nga po yung issue ni Ramil Madriaga 'no. Ayan, so malinaw na malinaw po 'no, hindi po magpo-proceed 'yan kasi majority block na po ang nagsabi 'no. Hindi susuportahan ang impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasi again, wala pong ebidensya plus siya pa po ang nanguna sa pagbubukas sa ating mga kababayan ng, investigasyon dito 'di ba, yung nung SONA sinabi niya, "Mahiya naman kayo." Tapos after nung SONA meron pala siyang pinaggawa na website na isumbong mo sa pangulo 'di ba? Ibig sabihin seryoso po siya na magkaroon ng investigasyon dito sa mga anomalya sa flood control, o 'di ba? So, ibig sabihin po niyan, si President Bongbong Marcos po talaga ang nanguna dito sa ano 'no, sa impeachment tuloy, sa investigasyon dito sa mga flood control, 'di ba? Alright, sabi ni Aurelia, "Balita at kaalaman tatay mong karton galit na sa'yo." Tingnan niyo po yung sa yung sa Facebook, yung, tatay mo karton meron akong ginawang video. Tatay mo karton. Jemalyn Perez, hello. Generoso Mariano, yan. Hello, shout out, shout out. Okay, so yan po ang, ating pangalawang topic ngayon.